Inverted daw. Pwede. Possible po ito. That's your left shoulder. This is your head. This is your neckline. Pwede kang gumawa pa ng right shoulder dito. Alright. Para po doon sa mga bago, una muna, papaalala ni Tito G, hindi pa nakakapanood ng practical charting. Pero gigil na gigil kumita sa crypto. Ayaw naman mag-aral. Eto na po. Sige po, tambay na lang muna kayo dito. Ang inverted head and shoulders po is a bullish pattern. Usually, ito po, bullish reversal pattern pag inverted. So, meaning to say, galing sa downtrend, pa-reverse paakyat. So, ito pong nakikita natin today, hindi po ito pang-reversal. Kasi hindi naman siya galing sa downtrend. Dapat dito mo yan makikita. Pwede ba siyang maging continuation pattern? Pwede po. Paano ba tinetrade ngayon ang head and shoulders or inverted head and shoulders? So, you need to wait na ma-break yung neckline. Yun po ang importante dito, bumasag sa neckline niya. Kasi kung hindi babasag to sa neckline, pwede mag-fail ito. So, you need to wait for a confirmed breakout bago ka pumasok. Kasi hindi porkit head and shoulders na yan, parang head and shoulders na yan, papasukan mo na nang wala kang plano. So, pag bumasag po dito sa neckline, alright, pwedeng magre-retest, tsaka aakyat. Pag bumasag, nag-fail yung retest, bumalik ka rito, tapos ang boxing. Failed yan. Kung hindi babasag, at dediretso, magko-consolidate lang dito, okay, tsaka magpo-form ng ganyan, tapos po, hindi na po head and shoulders, hindi na po inverted head and shoulders. So you have to create a strategy kung papasok po kayo. For me you have to wait for the breakout, the confirmed breakout nito. Kung mag-fail yung breakout at nandun ka na sa loob, you need to cut. Paano mag-cut? Tinuro na natin yan doon sa practical charting, ha? Doon nyo na po alamin kung paano mag-cut loss. Follow for more, Tito Bobs!